Eto na mga kababayan, mga kakamping, no? Unti-unti na pong nangyayari ang mga hindi magagandang bagay o siguro matatawag nating kamalasan sa dating Pangulong Duterte. Ito yung mga bagay na tila ayaw mangyari or kinakatakutang mangyari ng mga DDS. Ang sabi dito, si dating Senator De Lima kakasuhan sina ex-President Duterte at ex-SOJ or Secretary of Justice Vitaliano Aguirre. Sabi pa dito sa CNN, former Senate President Franklin Drilon says ex-DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II, who allegedly forced a witness to testify against former Senator Laila De Lima, may be imprisoned for 10 to 12 years if proven guilty. Sabi pa dito, a matter of justice. Sa panayam ni dating Senador Laila De Lima, sa totoo lang, ng 1PH, pinag-uusapan ng kanyang legal team ang pagsasampa ng kaso kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ayan po, yan po yung talagang pinag-usapan ngayon, ano? Isang malaking dagok po yan. Sa dating Pangulong Duterte, kung siya po ay makukulong, no? Sabi pa dito sa balita, from a high of 120 lawmakers or congressmen, during the term of former President Rodrigo Duterte, the PDP laban is now down to just 13 congressmen as more of them move to the ruling party. So, sa madaling salita, iniwan na po si dating Pangulong Duterte ng mga kaalyado niyang congressmen, no, sa kanyang PDP laban political party. Ayan po yung nangyayari ngayon. At sabi dyan sa balita, nung binasa ko, baka mas marami pa or madagdagan pa yung aalis, no? Halos kalahati ng Congress ay kaalyado niya. Pero ngayon, after niyang bumaba, dahil sa sunod-sunod din yung tirada niya sa Congress, no, sa House Speaker, ayan po, iniwan siya ng kanyang mga kaalyado at 13 na lang ang natitira. Kita mo nga naman, ano, talagang bilog ang mundo. Dati powerful, influential, ngayon wala, iniiwan sa ere at dead man yung mga tao at nagmumukhang irrelevant na ang dating Pangulo. Ang sabi dito ng isang netizen nagngangalang Ferdrigo Mar Duterte, Attorney Dino De Leon, huwag niyong kakalimutan isama ang mga ito at yung Banatbay at Bibi Maharlika. So, ito yung nakalagay sa post niya, no? Ayan, si Mocha Uson, na pinapakita yung mugshot ni Attorney De Lima sa isang t-shirt or sando. And then, nandito si RJ Neto at saka yung kasama niya, no? Parang, eto kasi parang minamock nila si Attorney De Lima. Sa aking pagkakaintindi, parang iniinsulto nila dyan si Attorney De Lima kasi nakadetain sa Senado, no? Kung tama yung pagkakaalala ko. And yung dating pahayag ni Harry Roque, alam nyo, bilang opinion, ito si Harry Roque, lalo lang niya pinasasama ang kanyang image or sa akin palagi, pagkatao sa harap ng mga Pilipino, no? Hindi lang ako nagsasabi nito. Maraming tao nagsasabi na itong taong ito, si Harry Roque, ay walang prinsipyo, walang matinong prinsipyo. Dati human rights lawyer yan. Pero tila siya pa yung nagiging tagapagtanggol ng tokhang na napakaraming EGK, no? In my opinion. And dati, yan yung bumabati ko sa China, no? Dahil hinaharas ang ating mga mangingisda at kinakamkam ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Pero ngayon, tila siya na yung tagapagtanggol ng China, no? Na nagkakaroon siya ng explanation at justification sa mga ginagawang hindi tama ng China sa West Philippine Sea. Kaya maraming taong dismayado sa kanya ngayon. Nakikita ko sa social media, no? Siguro isa rin yung sa reasons kung bakit hindi siya nananalo sa Senate, no? Noong 2018, nung nakulong si Senator De Lima, pagkakaintindi ko dun sa statement niya, yun daw ay dahil gumagana ang justice system sa bansa. Sabi ko, grabe. Fabricated charges, trump-up charges, pinakulong nila yung tao sa halos 7 taon, no? Kinutya ng mga Pilipino dahil napaniwala sa disinformation, kasinungalingan na ginawa laban kay Senator De Lima. Tapos sasabihin nila, no, na gumagana ang justice system. Totoo ba itong mga ito? Sa almost 7 years nilang pinakulong ng walang kasalanan, pinahirapan nila sa kulungan, nagkasakit, na hostage, hindi madalaw yung nanay na may sakit ni Senator De Lima, tapos sasabihin nila dahil gumagana ang justice system. Ngayong napatunayan na wala palang kasalanan si Senator De Lima. Tapos yung natitirang isang kaso, napakahina na. Kaya nga nakapag-bail na si Senator De Lima. Tapos nakikita mo yung mga tao na nagbigay ng testimony sa kanya dati, laban sa kanya dati, ngayon ay nagsiatrasa na at sumusuporta at kumakampi, no? Tila pinagtatanggol na si Senator De Lima. Tapos ganito ang mga statement ng mga ito. Maraming tao ngayon ang pikon, galit at dismayado, no?
talagang hindi siguro si Harry Roque, in my opinion, maaalala siya ng mga Pilipino sa history bilang ganyan, no? Bilang ganyan. Ako, personally, maaalala ko siya bilang taong walang matinong prinsipyo. Dadating ang panahon, magiging irrelevant na rin yan, kagaya ng kanyang idol. Tapos ito, sila Mocha Uson, yan sila RJ Nieto. Sa palagay niyo po ba, dapat yan na balikan din ni Senator De Lima? No? Siguro pag-aaralan din niya nila Senator De Lima kung merong karampatang kaso na pwedeng isampa laban sa kanila. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga vloggers noon, no? Yung mga vloggers noon na kilala, tila sila yung nangampanya ng hate or hate campaigning towards Attorney De Lima. Maraming vloggers ang nag-amplify nung sinasabing videotape ni Senator De Lima na malaking kasinungalingan. Yung kasinungalingan, fake news na sinasabi, nag-concert, nag-video okay sa Senator De Lima sa Bilibid, hindi totoo. Dahil yun ay sa DOJ, pero ginamit ito ng mga kilalang vloggers na may milyon-milyon or daang libong followers para paniwalaan ng mga Pilipino. At maraming Pilipinong naniwala doon at nag-amplify pa noon at maraming Pilipino ang gumawa ng puot, nakabuo ng hatred sa puso nila towards Senator De Lima because of those vloggers na nag-amplify ng mga kasinungalingan laban kay Senator De Lima. So sa akin palagay, dapat pag-aralan ng dating senadora kung merong kaso silang pwedeng isampa laban sa mga vloggers na ito. Eto, sabi dito talaga, ito yung hindi makalimutan ng mga tao, Roque to De Lima, may you spend the rest of your life in jail. Grabe, no? Grabe yon. Yung tipong may pang-aasar, tipong may pang-iinsulto, pero ngayon, pahiya sila lahat sa ginawa nila kay Senator De Lima. Kaya ngayon, ito si Senator De Lima, sabi niya, Lila's lawyers say she's interested in helping ICC. Talagang nababaliktad na po ang mundo. Sabi pa dito ni Richard Haydarian, dapat may accountability for all those who deliberately misled the public by spewing fake news, hatred, and barbaric vulgarity against former Senator Leila De Lima, who ended up spending almost 7 years behind bars on ostensibly politically motivated charges. Tama. Dapat lahat, no? Dapat lahat ng gumawa ng kasinungalingan, nagkalat ng kasinungalingan, mapa-vlogger man yan or political personality, yung ginawa nilang katawa-tawa na tila parang binastos nila, pati pagkababae ni Senator De Lima. Dapat yon, sa palagay ko, dapat mapanagot yung mga yon, ano po. So, yun po yung mga pinag-usapan ngayon, no? Yung dalawang bagay na tila kamalasang nangyayari kay dating Pangulong Duterte. Yung actually tatlo no? Iniwan siya ng kanyang mga kaalyadong congressman sa partido niya. Dati 120, ngayon 13 na lang at sabi marami pa raw aalis. Pangalawa, sasampahan siya ng kaso ni Senator De Lima, pati si Vitaliano Aguirre. At pangatlo, si Senator De Lima ay makikipagtulungan po sa ICC para doon sa sinampang kaso ng mga naging biktima ng EGK. Ano po? At yan nga po, sila Harry Roque, sila Mocha Uson, sila RJ Nieto, at marami pang iba ay nakakaranas ngayon, no, ng pagbatikos. Naalala ng mga tao, yung mga ginawa nila, mga binitawan nilang salita, at mga ginawa nilang na sa tingin ng mga tao ay hindi maganda, hindi tama towards Attorney De Lima. Marami silang ginawang bagay na hindi katanggap-tanggap. Sa palagay niyo ba, dapat din silang sampahan ng kaso? No? Sa palagay niyo ba, yung mga taong yon, marami sila, ay dapat ding isama ni Senator De Lima sa nasasampahan niya ng kaso? Ilagay niyo lang sa comment section below ang inyong opinion. Maraming salamat po kung nakarating ka sa part ito ng ating video at pakilike po ng video natin. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.